Hello guys. So, i-explain ko yung sinasabi ni girl na nasa video, yung shinare ko last time na in-expect ko naman talaga na wala pang makakagets. Kasi mataas na yung level ng awareness para maintindihan mo yon. And gusto ko siyang i-explain sa level na mauunawaan ninyo. May note ako na gustong sabihin. Alam ko aware na yung iba na nasa spiritual path or spiritual journey na kapag mataas yung frequency mo, malakas yung aura mo, nag-a-adjust ka dun sa aura ng tao na kausap mo. So each time na may ka-interaction ako, palaging nag-a-adjust yung aura ko. And kaya hindi ako masyadong nakikipagkwentuhan sa iba. Dahil para sa akin draining yun. Hindi ako nag-i-interact kapag alam ko na yung kwentuhan or yung story sobrang negative. Unless na lang na kailangan ng tarot reading. Okay? So kahit sa tarot reading, nararamdaman ko yung bigat. Kaya nire-reserve ko talaga yung energy ko. Dahil marami din akong ginagawa. Behind the scene, kumbaga. Behind the scene. So, yun nga. Yung sa video ni ate girl, yung reality na yun, teka, babalik muna ako dun sa realization na yun. Last year, nagkaroon ako ng malaking shift sa perspective ko. And, kaya ko siyang explain as pag-collapse ng isang timeline. Katulad nung in-explain ko sa isang video na nakapin dyan sa profile ko sa Blue App. So, nagkaroon ako ng malaking shift and medyo nahirapan nga ako i-integrate yun kasi parang biglaan yung dating niya sa akin. Pero lagi naman kasing ganun. Yung shift na yon, bigla ko na-realize na lahat-lahat talaga na nai-experience natin ay projection lang natin. So, di ba lagi nang ganyan yung sinasabi ko? Kasi yun naman talaga yung totoo. Para sa level na awareness ko, alam ko naman hindi tayo pare-pareho ng level, pero gusto kong i-share kasi baka naman pwede may makakwentuhan na ako dito, di ba? Kaya baka mamaya pwedeng maka-influence to para mag-shift yung awareness nyo. So, yun. Ang hirap kaya na wala kang kakwentuhan about dito sa level. Parang constantly nag-a-adjust ka na lang pababa. Mahirap kaya yun, guys. Mahirap talaga. So, yun. Minamanage ko na lang yung energy ko para hindi ako mananatiling nasa baba. Kaya mas gusto ko naka-isolate kasi na-maintain ko yung aura ko na strong. Ayan. So, yun nga, yung awareness na yun, lahat tayo nagpo-project lang and lahat ng nakikita natin, projection lang natin. Lahat ng emotions na nakikita natin sa ibang tao, projection lang natin. Okay. And related naman dun sa and connecting dun sa video na pinakita ko sa inyo na shinare ko. Ang sinasabi doon ay hindi about manifestation. Na-cite lang niya ang manifestation dahil dun sa reality na ine-explain ni girl sa video. So, yung reality kasi, bibigay ko na lang na example, computer programming. Kasi ganun talaga yung yung grand scale ng reality natin. Katulad sa computer programming. Kung paano ka nagpo-program ng system, paano ka mag-create ng system. Ganun talaga siya, guys. Ganun talaga siya, guys. Sa programming ng system, gumagamit ka ng codes. Ganun din sa reality natin dito sa Earth. And lahat ng mga input na nakikita mo sa computer, sa system ng computer,
Lahat naman yun galing sa intelligence. So sa Earth, merong higher intelligence na nag-design ng architecture o ng programming dito sa Matrix. Di ba yung iba tawag nga doon Matrix? So, marami sa nasa spiritual path, sinasabi naka-exit na sila sa Matrix. Pero, based sa nakikita ko sa kanila, hindi. Kasi kung naka-exit ka na sa Matrix, dapat alam mo na tong sinasabi ko. Okay? Kasi marami nagkiklaim na ganun eh. Pero alam mo yon, malalaman mo naman kung sino yung mga totoo o hindi. Kung mas angat ka na dun sa level nila, malalaman mo yon at wala kang dapat na hindi to paligsahan, hindi to paunahan. 'Di ba? Kung ako na mismo may katawan, hindi ko nga ini-expect na ang bilis nung progress ng pagtaas ng awareness ko. Siguro dahil old soul at saka last lifetime ko na to dito. So yun nga, mabalik tayo doon sa reality na yon. Sa system na ginagawan ng codes, katulad lang din yan sa system na ginawan ng mga entities na nagpapatakbo sa Earth. So kung hindi ka aware, maging aware ka na meron talagang entities, mga nilalang na nagpapatakbo sa Earth. Sila yung naggawa ng program or architecture or design na kaya ganito yung takbo ng Earth. Okay? Kaya merong programming, kaya merong belief system. Dahil yan dyan, ano ba yung mga belief system na yan? Yung sa religion, education system natin, sa medical, sa mga currency, lahat talaga. Naka-program yan kung paano i-condition yung tao mula pagkapanganak pa lang niya hanggang sa mamatay siya, yung soul niya umalis na sa katawan niya, pero under pa rin ng programming at hindi aware ang soul kapag mababa pa yung awareness niya. So, ang mangyayari, babalik siya. At ang tawag dun, di ba, reincarnation. Babalik siya para ulitin na naman yun dahil sa soul level pa lang, kinukondisyon na siya na meron kang karma na kailangan mong ayusin. Meron kang karma na kailangan mong itama. Pero wala talaga. So, yung sinasabi ko na lahat projection lang natin. Yung isang example nun, ay kung ano yung mga nakikita mo sa kapwa mo, yun din talaga yung meron sa kalooban mo. Pero, dahil wala kang awareness about doon, tinitignan mo lang kung ano yung nasa harap mo, kung ano yung nakakakuha ng atensyon mo. Pero hindi ka aware na yung subconscious mo, alam mo yung function ng eyes natin, ganun yun guys. Yung nasa loob, yung soul natin, merong gustong iparating. So, idadaan niya yun sa system, sa physical na system, dahil nag-ooperate tayo sa physical, sa katawan natin. Ano ba meron sa katawan natin? Yung mga system na dyan. So, yung mata natin, ang makakakita nun, outside. And kailangan ng physical na example or ng proof para maintindihan mo kung ano yung dapat iparating or ano yung pinaparating ng soul mo. So, di ba yung sa eyes? Nagtatry akong mag-channel ngayon kasi hindi ko naman kabisado itong mga sinasabi ko. Kaya, pasensya na kayo kung parang patalon-talon ako kasi sinusundan ko lang yung nasa-channel ko. So, di ba sa eyes, nakikita, tapos i-reflect back niya yon kung ano yung nakikita mo. Ganun yun, guys. Kung ano yung sinasabi ng soul mo dito, o soul naman walang shape, ipapakita niya yun sa'yo. Pero ikaw kasi, as physical na nilalang, ang nakikita mo lang din yung physical. Pero kung ikaw, mataas na yung awareness mo, kumbaga nabuksan mo na yung third eye mo. Kasi ang third eye naman ang function nun para makita mo yung totoo. Hindi para makakita ka ng ghost. Para makita mo yung totoo.
Okay? At ano ba yung totoo? Behind the physical. Dahil yun talaga yung totoo. Kaya nga, di ba yung iba sinasabi rin, nasa dream tayo. At habang natutulog tayo, yun yung totoo. Kasi yun talaga yung totoo, guys. So, kung nakikita mo na ganyan, kaya yung iba, trigger na trigger sa isang tao. Dahil, meron sila nun. Pinapakita lang ng, di ba, pinoproject mo lang. And ibang tao yung nagpapakita nun. Kasi physical nga eh. Kailangan, makita mo ng physical kung ano yun. Kung mababa yung awareness mo, di mo yun maiintindihan. Pero kung mataas yung awareness mo, marirealize mo kaagad, oh shit, ako pala yung ganito, ako pala yan. Kaya pala ako naiinis kasi ganun. So, yun. So, dun sa drawing ko, nandito na ako. Ito yung napakita sa akin. Sa Earth, nasa holographic reality tayo. Di ba nabanggit ko na kung paano yung sa programming, ganun din yung sa grand scale ng reality natin. And sa computer, may pixels. Sa Earth, may grids. Alam niyo ba kung bakit? Dahil bawat grid na yon may codes yun. Kaya nagkaroon ng idea about sa pag-create ng computer, ganyan, programming. Kasi meron talagang idea na ganun. At large, di ba? Kaya mo nakukuha yung idea na yun kasi meron talaga sa collective. Ina-access lang ng tao na open para ma-receive yung idea na yun. So, sa reality natin, sa holographic, nakita ko to sa dream ko. Kaya naintindihan ko kung paano yung pangyayari sa Earth. Nasa holographic reality tayo at lahat ng meron tayo, pinoproject natin dito. Okay. At yung program na to, lahat yan may codes. So, yung program na to, at yung holographic na yan, hologram, ang tawag natin dyan, mirror. Kasi, nandito tayo at nakikita natin at meron tayong reality na sinasabi. And para makita mo yun, di ba, ipoproject mo yan dyan. So, hologram na yan. At magbabounce back yan sa'yo. Laging ganon, guys. So, tingnan nyo yung idea ng condominium. Kaya may idea ng ganon. Di ba, parang square, tas bawat room na yun, may codes din yun. Bawat reality yan. Sa parallel reality, ganito ang itsura. Bawat reality ganyan, and may code yan. And ang katumbas naman yan sa programming, yung version. Ganun talaga, guys. Lahat ng idea na meron sa pelikula. Like ito, pelikula. Sa pelikula may timeline na tinatawag. Yung frame 1, frame 2, frame 3. So, pag nagta-time code ka sa editing, ganun yun, frame 1, tapos may time code, kung ilang minuto, ganyan. Frame 2, frame 3, tapos may code. Ganun yung reality natin. Sa grid ng Earth, ganun din. Nakita ko yun sa dream ko. Nakakapasok ako sa bawat grid. Pero dapat maingat ka. Kung may kakayahan ka, mag-astral travel. Sa ganun level, itry mo. Pero mag-iingat ka kasi may bantay bawat grid. As in, may nagbabantay. Bawat reality. So, ayun. Yung sinasabi ni girl sa video, ganito yun. Meron ng program, may system ang Earth, matrix system. Lahat ng meron dyan ay codes. So, ang sinasabi niya, ikaw na nasa loob ng system,
nag-ooperate ka. Nag-ooperate ka galing dito. Yan yung nangingibabaw sa'yo. Kapag mababa pa yung awareness, ito. Pag hindi pa open yung third eye or yung mga energy centers. So, ganito. Pinapatakbo ka pa ng sistema, ng programming. Naka-condition ka pa dito sa system na to. Pag tumaas yung awareness mo, pwede ka na mag-exit dito sa system na to. Ito yung pag tumaas na yung level ng awareness mo. Gagawin ko na lang na ganito. Nandito ka pa. Kasi within the matrix system ka pa eh. Naniniwala ka pa sa tinuturo sa education system natin, sa mga tinuturo sa religion, sa mga tinuturo sa medical system. Ayan, sana hindi maban. Okay. Dadating yung time, tataas yung awareness mo. Unti-unti, makakalabas ka. Example, dito ka. Nandito ka na. So, ngayon, may kakayahan ka ng makita. Katulad nung kung paano ko to ini-explain sa inyo. Ganun yung kapag naka-exit ka na sa system at alam mo na yung programming. Alam niyo yung isang example pa ng programming, kahit na-awaken ka na or namumulat na yung awareness mo. Ayan, kaya diba dumating yung time sinabi ko parang hindi na ako naniniwala. Okay, kasi nakalabas na ako sa system, hindi ko na siya sinusunod. And before pa ako makalabas sa system, nakikita ko na yung sinasabi sa astrology ko, sa chart ko, yung mga dinedescribe doon, hindi na ako yun. Nag-evolve na yung consciousness ko. Meron pa yung mga esoteric knowledge. At yung anything na fear-mongering na topic. Bakit ko nasabing esoteric knowledge? Kasi hindi naman lahat ng esoteric knowledge ay knowledge outside the matrix. Yung mga tinuturo din na sa esoteric ay part ng programming. Hindi pa yan nare-realize ng iba. Pero darating yung time marirealize nila yan. Like yon yung 3D to 5D. Wala namang ganon. Ikaw yun eh. Perspective mo yung nagsishift. Kaya, pansin nyo, hindi ako nagpo-post ng mga ganyan na napipredict ko na magkakaroon na ng shift sa mula 3D papunta sa 5D consciousness. Kasi, na-realize ko na ako lang yun. Hindi mo pwedeng ano tawag dito? Parang, hindi mo pwedeng sabihin na lahat makaka-experience noon, lahat na nasa spiritual path. Kasi, kahit sabihin mo na aware ka, hindi mo pa na-exit yung system. And kapag nasa system ka, yung system ang nagpapatakbo sa'yo. Dahil sumusunod ka sa system. Pero kapag lumabas ka na sa system, nakikita mo na yung mga system, di ba? Pwede mo silang gamitin sa benefit mo. Hindi ka nasusunod sa kanila. Yung system gagamitin mo para, di ba? Para you can play dito sa game na meron dito sa Earth. So, yun yung sinasabi niya. Kaya mahirap mag-manifest. Isa din yun eh. Ngayon ko lang sasabihin, pero ang manifestation kasi, parang ine-express mo na wala ka nun. Lack. Nasa lack din siya. So, under din siya ng scarcity.
So, gusto mo siyang i-manifest. Gusto mong makuha yung isang bagay. Pero ang dapat ginagawa mo dyan, binabago mo yung sarili mo. Yung perspective mo, yun dapat yung pinapag-grow mo para, kumbaga, i-render mo kung ano yung reality na gusto mo. Kasi dito, sinasabi nga, di ba, we create reality. Pero hindi. Created na yan eh. Created na yung program na yan eh. Nagpi-play out lang yan sa hologram. And then, nakikita mo. Kasi yun yung nasa reality mo eh. May code ka din. May code ka din. So, ipi-play yan sa reality mo. Kapag nag-play yan sa reality mo, feeling mo, ikaw yun. Feeling mo, reality mo yun. Feeling mo, ikaw yung gumagawa nun. Pero hindi. Pero kapag nandito ka na sa labas, makikita mo na pwedeng ikaw yung gumawa ng reality mo. Alam ko, mahihirapan intindihin to ng iba. Hindi ko meant na maghanap ng ka-argue or what. Pwede kayong magtanong, pero wala akong panahon kung sasabihin nyo na, I don't believe you, or sasabihin nyo sa akin na hindi ako sang-ayon dyan. Diba? I-reach mo muna yung awareness na meron ako bago ka magsalita ng ganyan sa akin. Yun yung perspective ko. So, ako yung nakaka-experience nun. Kaya, hindi mo masasabing hindi ka naniniwala kasi wala ka pa doon. Okay? So, yung sa manifestation, sinasabi natin na kahit kasi may awareness ka na, sinasabi natin, wala tayong ginagawa, pero kusang nangyayari. Kasi nga, under ka pa rin ng programming. So, yung reality mo, yung loop na yun pa rin yung nagpe-play. Nakaset na yun. Mula pa nung kakastart pa lang ng existence mo sa earth. Nakaset na yun. So, hanggat hindi mo nababago yung level ng awareness mo na nagko-connect dun sa reality na yun, magpe-play yun. And then, ikaw naman, magkakaroon ka ng emosyon. Yun yung sinasabi nung girl sa video na reaction yun ng identity. Reaction mo dun sa frames na piniplay. Sa loop mo. Yun. Pero, pwede ka naman mag-decide na hindi na mag-play yun at gumawa ka ng sarili mong frame. Diba? Mag-experience ka ng bagong experience mo na wala yun. Nahihirapan lang yung mga tao gawin yan. Dahil sa attachment. Dahil sa belief ng ibang esoteric knowledge na, soulmate, meron tayong soul contract, meron tayong, anong tawag doon? Entanglement. Alam niyo ba, meron pang isa na programming dito sa matrix system. Yung end game, part yun ng programming. So, lahat yan, kung ikaw nag-ooperate pa rin gamit yung matrix system, lahat yan, ginagawa mong excuse para hindi ka maka-exit. Yun. Kasi iniisip mo part yan ng awakening, part yan ng spiritual belief. Pero, subukan mong i-analyze. I-analyze mo mabuti. Marirealize mo kung ano yung sinasabi ko. So, parang hanggang dito na lang muna yung i-explain ko. Okay? Kasi baka masyado na kayong ma-stimulate. And isa pa, yung sa astrology. Kung naniniwala ka dyan, under ka pa rin ng programming. Astrology. Ano ba mo panahon na ngayon?
Aquarius, 'di ba? Aquarius. Ano ba meron sa Aquarius? Ang astrology ay pattern. Pattern na meron sa Earth. Ginawa yan para ang tao mabuhay according sa pattern. Dahil lahat naman naka-pattern. Codes, reality. Kaya nga may grid. Yun yung pattern. And yung astrology, yung mga chart sa langit, pattern siya. Yung mga archetypes nun, kumbaga, yun yung katumbas nun dito sa lupa. Yung mga ugali ng mga tao, yung mga pangyayari. Diba? Kaya nga, kaya nilang ma-predict. Kasi naka-pattern na siya. Naka-program na siya. Ganun yun. So, kung naniniwala ka na Age of Aquarius ngayon, dapat ganito na yung mga tao, dapat ganyan na. Nagsiserve ka pa rin sa matrix programming. Ganun pa rin yun. Kasi nandito pa rin tayo. Pero kung kaya mo nang taasan yung realization mo, makakalabas ka dyan. Marirealize mo yung patterns. Pwede mo namang i-break yan eh. Yung soulmate na sinasabi na naka-connect kayo at may entanglement kayo. Pwede mo ding ma-break yun. Nasa belief system mo yun. Kaya, nahihirapan ka mag-let go. Yung attachment mo sa beliefs mo, sa programming mo, yun yung problema. Kapag na-release mo yun, marirealize mo malaking bagay. Malaking bagay na makakatulong sa'yo kapag nandito ka. Kapag ikaw na yung nagre-render ng sarili mong reality, hindi mo kine-create, ini-experience mo. Kasi yung sinasabing we create reality, created na siya. At hindi tao ang gumagawa nun, kundi yung programmer, yung system. Ikaw nandito ka, author ka na. Ikaw na yung nagsusulat ng buhay mo. Ikaw na yung gumagawa ng mga gusto mo. Hindi dahil naghihintay ka sa frame na ipi-play sa reality mo at magre-react ka lang. Okay, sana may makagets. Oo, tapos magkwentuhan naman tayo. Okay, salamat guys.